Praise the Lord once again. Ang palihog ko, mga igsuon, kung pwede nga move forward sa ato ang lingkuranan para dili ang napay maabot is makalingkod sila sa likod. So, isa'y gusto panalangin. Isa'y excited na mga sa pulong sa Ginoo. Kaya excited, move forward, no? Para mapigin mo niya ang nasa likod. So, gina-welcome na to mga tagusan, especially ang ato ang first timer today. Mrs. Elvesa Galendez, palihog ko ma o tindog para makita ka na mo, and then let us welcome her, no, mga leaders, ato siya ikumusta. Tama si Ma'am Elvesa? Or bata ni siya? Sorry. Okay. So, for our announcement, mga igsuon, reminding all, no, nga ato ang panimbahon is magsugod yung chat alas 9, no? Alas 9 ang ato panimbahon, kung pwede, no, maanhata diri sa church na before 9 a.m. para makasugod sa atong praise and worship na makita na ang matagusan, no, mga halagwa sa matagusan ng mga gwapang mga anak sa Ginoo. Amen ba? And then ang ato ang men's prayer, no, every Monday per 7:30 p.m. Ang venue is Calaramos Residence. And then ginauhag ako ng tanan for our evening prayer. Sa tanan gusto mo hatag og time para dira sa Ginoo sa pag-ampo. Every evening yun siya mga igsuon. Pwede kayo ang tanan-ani. Bata, kikibi man ka, young adult, no, negosyante, full-time mom, no, tanan, pwede 7:30 p.m. I-gina-post ang atong link ani sa JL Family GC. Sa atong wala pa nakasunod sa atong GC, no, pwede kang approach sa ato ang mga tribe leaders, kung mga ikuya, kung gusto kang mabil ani. And of course, our speaker for today, help me welcome. It is my honor to introduce, no? He is one of tribe leaders, a man of God, a loving husband, and a devoted father to his 2 children. He is well known for his unwavering commitment and perseverance in serving the Lord. Please join me in warmly welcome Mr. Albert Wigan General. Good morning. Morning. Mabalong ko sa inyong pananaw. Tinay mo katapad ni ang gugma na kanimo. Ang gugma na kanimo. Pangutanan na ako sa kanimo. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nalay ko ng Diyos, sa lingat kabuntago, no? Salamat kayo sa matagsa nga naka-attend karon sa ato ang panimbahon. This is my honor nung maka-share na po sa inyo. Grabe ka, ako nga privilege ko ng hatagan ka o tahas aning maka-share or maka-tudlo sa mensahe sa Ginoo. Kinsa may gusto? Amen. Gamay na mag-amen basta mag-share na sa pulong sa Ginoo. Bitaw nga igsoon, it is a privilege yun kayo sa tanan. Bisan, isa din mga honored student, pero mahandok niya po na sila magtudlo dito sa pulong na sa Ginoo. Ano? Because ang mensahe sa Ginoo is dili magud siya yung nga atik-atik ra. Amen? Dili siya atik-atik. Mao galing matag Domingo simba kita. Kay ang pulong sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi is tinuod. Amen? Tinuod ang gugma sa Ginoo. So, may labay nga mga bulan or hantod karon nga bulan kanunay gina-executan ato niagi is generosity. Karon nga month is about ang gugma. Ang gugma nga nagahatag og kinabuhi sa matag usa. So sa dihang na nadawatan nato ang gugma sa Ginoo. Murag seryoso ra kayo mo, di ko ganahan na inyong pananaw. Kaya di ko ganahan nga na seryoso kayo, kaya dili ko sa pastora may. Okay. So sa dihang nadawatan nato ang gugma sa Ginoo mga igsoon, nagtuo kong nadawatan sa nimo ang mga promise sa Ginoo. Amen. Nadawatan nimo ang mga promise o mga saad
sa Ginoo sa atong matag usang kinabuhi. Sa dihang giluwas na sa Ginoo tungod sa iyang gugma, sa dihang mingon siya nga, anak, ako na tayo giluwas, nakalangkob na dito ang mga promise sa Ginoo, mga saad sa Dios sa atong matag usang kinabuhi. Ang sa mga saad sa Ginoo nga imong nadawatan sa dihang nakadawat ka sa kaluwasan sa Dios, nakadawat ka sa gugma sa Ginoo. O kasi sige ta simba dre bro, sa ganito ng saad sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ano na yung mga pipila ka mga butang ang akong gibutang diha? Sa dihang nadawatan nato ang gugma sa Ginoo, nga nagahatag og kinabuhi sa tuwa. Ano yung mga pipila ka mga butang nga akong gibutang nga mga panalangin o mga saad sa Dios nga atong gihandom or gisaad sa Ginoo sa atong matag usang kinabuhi. Una-una, itagaan sa Ginoo bago nga direksyon. Bago nga direksyon, kung saan na itong direksyon na sa una. So lahi ang atong direksyon sa una. Kung sa karon sa diyang lahi na ito ang Ginoo. Ay kaduha is blessing and provision. Ganahan kay tani. Una-una kita itong mabutang sa itong una-una. Basta abot na galing abot galing sa blessing na yun. Kwarta na yun. Provision, masubad dito sa ato ang problema. Mas tinuod yun na. Mo pinay una ang gisaan sa Dios. No, ay usa sa gisaan sa Dios sa ato matag usab kinabuhi. And kani musta ato relasyon sa imong balay sa katao sa ato ang pamilya. And protection and care. Kita tanan ba na may nag-care sa tuwa o ginapasagda na ta? Salamat sa imong pag-care. Hindi mo nakatapan, kailangan na niya. Salamat kayo sa imong pag-care. Salamat kayo, Pastor. Pero, kung ang Ginoo mo mag-care sa tuwa mga igsoon, labaw pa sa pag-care sa imong katapan. So, mga saad sa Dios. Success and maayo nga future. Kani yun ang itong ginatimuha kanunay. Ginadeklara na ito kanunay sa itong matagusan ni Lord, maayo nga kaugmaon. So, daghan pa nga mga panalangin nga nagtuo ko nga imong nadawatan sa dihang nadawatan nimo ang mensahe or ang gugma sa Ginoo, kaluwasan sa Ginoo sa atong kaluwasan pinili. No? Ayon pa ang Isaiah 55 verse 11. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty. Dili mo balik sa Ginoo kung unsa iyang istorya, unsa iyang gisaad sa tuwa, dili mo balik sa iyang nga empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Dili din sa tanan gisend no? Dili din sa tanan nga gisend. Sa pinili na dahil gihapon, sa pipila lamang kay masindan ani. No, check your phone, kasi nasindan mo kape. So, kani kung asa niya gisend, dito din yung ang purpose, mahita po ina sa imong kinabuhi mga igsoon. So kung sa diha nakadawat ka sa pulong sa Ginoo, nga saay sa Ginoo sa imuha, sa tuwa is maayo ang atong kaugmaon, nakadawat ka sa iyang message. So mahita mo ina sa imong kinabuhi. Amen. Pero mga igsoon, ang atong kinabuhi is isip mo sa mga Kristohanon, ang ato ang kinabuhi is susama ta sa nagasakay og sakyanan. Sakay tag sakyanan, isa man nagasakay diri og sakyanan. Wala may mananagat diri kayo no? Siguro sa uban lang naka-experience barko na lang. Kay mo may sinaga nagasakyan barko. Sakayan, kanang gagmay nga nagtatay mo na sa mua. So, kung mato mi sa lungsod, sa unang panahon, sa mga time nga wala pa'y dalan nga nindot, wala pa liabot ang nindot nga dalan, ay nakita mo, sakay magiging boat o sakyanan nga na duha ka kating. Na duha kating, nato mabot mi dito sa syudad. Ang syudad na mo is sa Pagadian City. Mo travel pa mi ana sa sakyanan is 2 hours and a half para mabot mi sa Pagadian. So mo na ang way sa mga transportation dito sa mga sa unang mato mi og syudad. Kaya talagang sabi nito makaatog syudad, no? Kay naamon na sa bukid. So, ang atong kinabuhi is sama sa usa ka nagasakay og sakyanan nga naatay angton, naatay tabukon.
Kay naa ang saan sa Dios. Dili man sa dihan nga bangko ka, sa dihan tagaan ka sa misahe sa Ginoo, giingon dahil ka nga pagmata nimo pag humagampo kay nadawatan na nimo ang misahe sa Ginoo, nadawatan na nimo ang gugma sa Ginoo. Nakita na mo dahil nimo pisikal, uy nanak panalangin, nimo nang ibangunit. Ingana man ta no? Dili man. No? Naa tay buhaton. Ang saan sa Ginoo naa. Pero naa kay buhaton igsuon. So sa mo nag-ingon nga sa mga illustration, sama ta sa usa ka nagsakay sa sakayan, no, padulong mo tabok ngadto sa Pigasay. Kaya naa dito diya, daghan ka panalangin, wala dinhi. No, wala dinhi ang blessing. Naa dito kay tuwa ang saan sa Dios kay dili sa atong old nga life, puro mga kasakit na nato na aguman, walay mga panalangin nga Dios tong kinabuhi. Sumuna ka, mutabok ta. Inaay mo tabad, tabok ta. Kaya nalito sa Pigasay ang blessing. Ha? Nalito sa Pigasay. Pero, wala ka na sayang alam gawin sa pagsakay ng bangka. Sa una, bugsay. Sa Old Testament, sa panahon nila ni Jesus, bugsay lang. No, walay makina pa. Bugsay. So, binugsay yun para mag-abot ka sa Pigas na say. So, wala siya kabalog kung sa itong magian ng daway, sa itong pagbiyahe, sa itong isakyan. Eh, well, kinsa nagka-experience sa kayo, din plano, airplane. So, salamat kayo lang sa inyong experience, di ba? Pagikan, linaw kayo, ninod kayo ang panahon, pero agabot dito si Papa mo, gulba, biya kayo, no? Kung sa tanan nga, kung nagkulbaan mo sa kayo, plano yun. Bas dili kung magkulbaan sa kaning mga sakyanan na to, kay mura feeling mo na to, nanata sa ubos, no? Kung vaccine, sabi kusog kayo ang vaccine, relax na kayo, kay ang atong mind, nakasit man, aram na sa yuta na naan. Pero kung naka sa rin plano, kamay galing nga tandog sa driver, saan naman ito, mura mag-hawas na iyong mga pinaon. No? First, kita ko sa kayo plano, grabe yung nag-handlock, uban mo yung nag-customize. Sa JIL anniversary 40 ata to, nga pag-uli na mo, grabe nga turbulence. Ingon na yung pilot nga, sige, mag-seatbelt na mo diya ha, kay nagyoy, ako nga dagong. Okay, basta JIL anniversary, ting bagyo, ting ulan, gina siya. Sus, sikalit mo, ano? Grabe paniyagin sa mga tao. Ako po niya first time mo, hallelujah. Praise the Lord. No, handlok yun sa kaya ng aeroplano ngayon. So, kung first time mo. So, ingay na ito, kinabuhi, wala nakabalo ba nga? Sus, unsa dinaan dito, or sa atong maagian. Dili ang, So, ang gianon sa Ginoo sa tuwa nga ang atong kinabuhi gikan diri paingon dito, wala sa nagaingon nga walay hangin, walay bagyo, walay oras kinabuhi. So, wala ka balog usod ang ulan. Isip nga mga mananagat mga igsoon kami no sa kong ginikan amahan. Naagi na sila lights ibabaw. No, diligid mo makarinig sa kong giingon no, pero ako na lang ikuan kung wala gid mo na swito. Nasa lights diya kung sa mga gabi yung ting ulan pasigaon na nila. Sa mga tingdag murag lang na barko ba o aeroplano nga dalagan nga naay siga-siga bitaw o muna ang sign gyapon dito. So kung magbiyahe o gabi ulan kusog nga bagyo naagi na siya para mabalan nga di ka masugatan. No, di ka masugatan. So dili nimo balan nga kusog kay hangin. Kusog ang ulan pag labay. So ingana gyapon ang ato ang kinabuhi isip ng mga Kristohano. So nakuyat kong ihatag nga para sa inyo mga igsoon para dili kayo mo seryoso kay magtanaw sa kuha o bisin katubo na mo. Lain sa ka magtiayon nga ni sakay sila o sakyanan o boat ba sakay sila. So kay gusto nila, di ba sa panahon nga gusto ta bulaan na ng mga island tabukta. Ang laan dito sa Pigas Island ganito tagad kamigin. Sample na lang kamigin. So sakay sila. Unya ato sa tumatunga, gusto mo kaya ang balon. Gusto magiging hangin. So ang asawa, murag medyo nahadlok na gid siya kay dili gid siya ingana ko perminti mo sakay. As in dili gid yung nabalod lang nga gagmay dagko gid siya. Dagko gid siya nga balon. So ang asawa, miingon siya siyang bana, nahadlok na gid siya no. Han ba kantawagan nila? Okay ra ka sa kaya nang murag delikado naman ng kalunulon ni. Anak siya siyang bana. So, daghan sa mga pangutana, wati ingani, mayo ba ka nang drive na to diha, basig dili nakabalo.
Kay kung naay balod mga igsoon, ang mga driver po sa sakyanan, kabalo na sila asa nimo targeton para dili ka malunod. Dili na pwede nga na dagong balod anahon nimo diretso, dili siya pwede. Kung naa ang balod ana, ang dagan sa balod ana, ang dagan mo na sa imong sakyanan patapsing na siya. Dili nimo na anaon kay maana man ka. So naayop na siya diskarte mga igsoon. So kung na niya sawa okay ra ba kani maayo ba kani ato ang driver ani basig dili ni swito, basig baguhan man ni. Sing malunod ani. So, isip ko nga bala, no, dili na ito ikaya ipakita sa itong asawa, kag kita ko nahadlong, tubag ko siya. Ayaw ka bala ka. Siya, don't worry. Sweeto ko ani nga driver. Sweeto ko ani nga, mamangka. Ani nga dala. Sweeto ko ani. Siya, anong sweeto man ka ani? Ano pa kay kuha na niya? Dili. Sweeto ko ani, kay sa kadaghan nga nangalunod nga sakyanan, siya rin nabuhi. So, ano mga isang makatawa lang timo, no? So, ako tanawan ang mensahe sa Ginoo sa Luke chapter 8 verse 22 to 25. Mabura gid siya. Yan ang walang kaya. One day, Jesus said to his disciple, "Let us go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. As they sailed, firstly, squirrel came down on the lake so that the boat was being swamped and they were in great danger. Great danger. Next, the disciple went and woke him saying, Master, we're going to drown. He got up and rebuked the wind and the raging water. So, the storm subsided and all was, where is your faith? He asked his disciple. And next, so in fear and amazement, they asked one another, who is this? He commands even the winds and the waters, and they obey him. So, salamat kayo Lord sa imong pulong nga among pagkasalusaluhan karon nga kabutagon. Yes, as O Lord, ablihi ang among hunahuna ug singkasin, ug tuguti o Dios ang imong pulong nga among dungog karon sa ilan lamang diyan. In Jesus' name, Amen. So, kani ka mensahe no is let us go over sa other side. So, unsa man din nang gitawag nga go over. Next, let us go over. What's about this? To go, walk, or journey. Pass through a place. So, natay atuan. Natay atuan nga lugar o sa ingon pa. Yung pa to the other side is dili dito pag yun. Kung tama yung katapan kay mo nakatulog siya, tagahay lang na siya o katungod na mabukaw sa imuha. So dahil ko niya to the other side. Kung matulog ka, di ka kato sa other side doon. Ayaw mo pagtulog yun. Isa yung gusto mo ato sa apikas ng other side. Praise God. Ayaw mo katulog ka, mamiss din yun ni karon, mabiyahan mo sa driver. Praise God. Tagay po ninyo katungod na inyong katapan nga nagbukaw sa imo. Kaya basin bilang gid na sila gabi. Basin bilang gid na sila gabi. So, ingon niya, let us go over. No, sa other side, to the other side. And ingon niya, beyond or farther side. So, dili dinhi. Dili ra dito. Dili layo gid siya. Layo gid siya mga igsoon. So, next. Okay, ang lake mga igsoon, mao na siya. Gikan sila dito nga side sa Capernaum, paingon sila diri sa kaning naay Gazer. Muna ilang gilawid, no? Gilawid sa mga disipulo. So the lake is the fun or agianan. So, kung pasabot, the process all that you go through. So, muna agianan. Nani ang proseso. Hindi ko pwede mo langoy ka na. Layo kayo na. Sa mga tagigan ka balong mo langoy. Lalo po na siya kayo mga igsoon. Naku po kaya siya nga lake. Ang kanang lake of, Sea of Galilee. So, Sea of Galilee ang tawag na. So, naku po na siya kayo. So, isa lang ang ilang transportation sa una nga mas dali, usakay sila o pangkat para matabog sa lake. So, si Jesus, before running verse, nanudlo siya dito sa Galilee nga side. Nudlo siya, daghang mga tao nga nagapaminaw sa iyang ipagtudlo. But
Ningon siya sa mga disipulo nga, ato kas pikasay. Ngayon mga tao diri dili man kahigop mga tuo. Nagana ba kung sa ato lang. So ato sa pikasay. So and next is the lake is not just something you pass through. No, it is where God's works on you while you are passing through. So diha God ang lake is more mutising, no? Mutising sa mga tao nga nagatay or sa tuwa matag sa kinabuhi. Ingon pa, next, naliyon na nato ni mga igsoon, the book, the Christian life. So, ang Christian nga kinabuhi, no? Kita, sa tuwa nga kapanahonan karon. Kita ang book, no? So, sit out is, diyan nag-start ang inyong journey sa life. So, diyan nato makita nung mensahe, mingon si Jesus nga, let us go over to other side. So, kapasabok, nga siya ay starting point. Na siya ay kanang gikanan. So naay biyaan, dining side. Kaya di nung nga time, naghanudlo si Jesus, naghan crowd. So, ang imo ni Jesus, murag crowded na kayo sa tanan, kaya naaman siya sa lake ni, na siya, dili siya basta-basta makagawas sa sayang sakyanan. Dili siya basta-basta magkagawas kay tungod ang mga tao naandap din sa dagat. Nagpalibot sa ilaha. Ganun kasakay na sa sakyanan sa dihang natudlo siya sa panahon nila. Namin nakabalo nga sa dihang mutudlo si Jesus musakay siya sa sakyanan. Mga igsoon, asa para malubog makabalo sa panahon ni Jesus, wala sila para sa microphone. So, kung dito si Jesus pupatong sa sakyanan para magtudlo, dili ra kayo siya layo nga mupapan sa mga tao. Then, ang sa unahan, ang dagat dito is mao ang ilang speaker. Kaya kung nakastuka-tuka sa dagat ng istorya, malanog na siya kayo. Isa yung nakatry, wala ko mong katry no? Wala kami, katry din niya na. Tingala mi, kadlawon pa, nanay kakanta, ito kusog kayo, kakanta sa mga na-please bye-bye. Kaya na alas 3 sa kadlaw, maligo siya, magsige siya kanta. Pero sa mga abot kayo, kay kusog kayo yung tingog. Kaya mo niya, ang kanan niya yung dagat, pag nakastuas dagat ng istorya, mubanda siya, mura siya o ganang speaker ba. So mo na ilang pamahagi sa unang si Jesus, sa diyan magtudlo siya, usakay din siya sa sakyanan para madungog sa mga crowd. You know? So, naibiyaan din sa starting point. Naibiyaan. So, naay mga sakabal, nga pwede biyaan. Isip sa ito mga Kristohanon. Mga una-unang biyaan rin, biyaan mo ang mga tao nga dili mo tuo sa imuha. Dili bilib sa imuha. Mga butang o mga relasyon nga dili maayo. So, muna yung starting point na ito, mga igsoon. Mga karaan na ito kinabuhi, muna ito yung starting point. No? Ang crowd, nga dili maayo, mga negatibo, nagapalibot sa tuwa, muna ito yung starting point. So, maayo ang pagsugod, ingani. Dahil sa akin, maayo din ang pagsugod. Ningon nga na ang saad sa Diyos dito. Nindot kayo, isaad sa Ginoo sa tuwa, mauni. Grabe na itong, di ba? Kasi na ito, amen, amen. Pero pagkawa, wala, may nahitabuhol. Karon nga lang, excited kayo ka. Dirigo. Mo gini nga dalan. So excited ka. Kalilit ba? Lamay, yung kalilit nga. Unay mga lakaw-lakaw, excited kayo. Yes! Excited kayo, magkabot sunahan. Kapoy man niya, no? Oh. Kapoy man niya, usahay, kanang, di na layo pa man kayo. Ito ano ba? Layo pa man kayo. Ito murag, dili gini siyang kuwanay, dili gini maayo. Hindi kayo sa permiro. Kaya nakalisin ba? Kaya kasi itong bago nga naburo lagi. Itong bago naluwas sa Ginoo, grabe ang gugmuwag, awas-awas. Biyaan ang trabaho, biyaan tanan, basta kayo makasimba lang, maka-apil lang sa mga pag-ampo. Grabe gid ka excited gid kanunay. Follow expectation na yung kasing-kasing. Sa pulong sa Ginoo niya, gamot sa balay na, ugab din sa Bible. Pasa na yun. Puno sa tugma, ang tanan mong mga ginahimo, puno gid sa tugma kanunay. Dili ka na ni masuko. Nga na ang starting point eh. Siyempre, ang saan sa Ginoo itong ginapatinguha sa itong matag sa kinabuhi. Kunya,
Ingon pa din sa, kay ano man nga igsoon, kay sa tunga-tunga, wala na. Murag wa pagawin sa tunga-tunga, mayroon ng naog na ko. Naog na ko. Because sa pikas side, nandito ang mga saad sa Ginoo. Ato itong gitinguha, di ba? Amen? Naabo dito ang imong destiny ngayong ginapangandoy. Nandito ang promised land. Nandito ang lifetime partner mo. No? Isip nga mga single. We are eager, no? Grabe. Sa eager kita ng kampot na to. Kita, matagusan ka na to. Naging mga tinguha sa itong matagusan kinabuhi. Kunya, nagtuo ko, saad na sa Diyos sa tuwa. Saad na sa Diyos sa tuwa nga magkaroon tao wapo nga kinabuhi sa matagusan. So, busa, nanginguha ta, natin mga butang atong himuon. Diba, natin mga butang nga atong himuon, natin mga butang nga para lang yun makabot na to. Pero sahay, dili na kakakaya, dili na ito makaya, dili na ito makabot. Nga naman, nabot sa panahon ng murag, lugay pa man kayo. No? Lugay pa man kayo. Murag, dili naman siguro ni Mao. Ay mga ingana ng mga pangutana o nag-drive na ta mga igsoon. Naluyahan na ta. O mabot sa panahon ringon nila nga dili na ko magpadayon. Ito guys, nakita na to ang mga bagyo sa kinabuhi. Kung saan mabigyan ng himuong babag. Wala sa himuong babag ang bagyo. O ang mga pagsulay. Sa kinabuhi, nga dili na makapadahon o makaluwas na makaadto sa saad sa Ginoo sa tuwa. So, ingon rin, sa tunga-tunga, niabot ang bagyo sa ilang biyahe o nangahadlok sila. Nangahadlok sila, umingon sila, Lord, wala na, mamatay na gitaan eh. Kaya ba nung mga igsoon, nganong naka-feel pag yun nga nahadlok ang mga disipulo, bisan bitaw sila mananagat, hadlok kaya po sila kanya. Ka-encounter yung sa pinasahip ng bagyo sa kinabuhi. Ang mga disipulo ni Jesus, halos mo itong mga mananagat. Maya itong manglangoy. Magaling to. Maya ito sila manglangoy. Na-experience akong papa. Ako na share sa inyo mga igsoon. Experience sa akong papa. Ako ba nakabalunan. Nabangkaan, nalunod siya. Ito sa laod. Guba ilang sakyanan. Wala na siya. Ang pagtuos sa kong ginikanan sa kong mama is patay na ginawang papa. Wala na. Wala na ginaglaon kay pito na kaadlaw, wala na yung nagpakita kung asa ng mamahan. Yan ang experience. Although mananagat siya, kaya niyang laguyo ng gikan dire pa yung sa sakit, kaya dili na sila madali kanumos kay anad na sila. Pero bagyo na gani na siya mag-igsoon, mahadlok gyapon sila. Hadlok gyapon sila. Ako papa, 7 days naglutaw-lutaw sa dagat, pero naka-amazing breed maghihapon ako papa. 7 days, naglutaw-lutaw siya sa dagat. Ang iyang giabayan ka ng sugdanan sa isda. Dito siya. Pika siya, kay mulutaw na. Dito siya, hantod lang na naagi nakakita sa iya ha. Kamalungon sa iyang magkaon, mga igsoon, amazing kayo, yan sige na aragin. Ingon siya, tungod sa kagutom, sa kauhaw, kaya hindi nyo pwede imno na tubig sa dagat, mga igsoon. Grabe ka parat. No, kung parat mo na magluto yung mga katapad, kaya mo na mo isudan. Pero ang dagat, diligid kaya imnon mga igsoon. Grabe gid ka parat. No? Pero ako papa, wala yung choice para mabuhay ng siya, yung sagina, ginagit-git niya, kung sugdan lang niya yan. Kutob daw sunod nga na yung niya, mga sagbot, punito niya, mga kauno niya, kada mga dahon, kauno niya. Kaya para lang yun mabuhay, makasurvive. Ana experience ang pamahan. No? Isip ko sa mga mananagat, dili gilalim gapon ng Exod. Wala silang mga disipulo ni Jesus, hadlok gihapon sila. Kung sila naging Lord, umatay na tani. Nga na ba? Umatay na kinpiyani. Pero may bangon si Lord, di ba? May bangon si Jesus. Nga na, inubutan. Mga Kristuhanon. Lord, murag, sao na lang ni. O di na ginikaya. Hadlok sila, pag feeling nila, mamatay sila. Feeling ko na to sa hay, mamatay na to sa problema. Sao na lang namin niyo, sa talay hato na mo ani na puno namin sa utang, Lord. Tawag, para makabayad mi. Isa may makaingon na puno namin sa utang. Di na patay na kan kautangan.
So, wala, mga igsoon, na-feel nila ang discouragement. Saan naman nila? Natulog naman si Jesus. Dapat napaki si Jesus sa itong life, mga igsoon. So, anong gawin sila ha? Siguro sa ito ako, experience mo na ito ha. Discourage ta sa sitwasyon. Discourage ta. Kapoy na kasi mong katapat. Sige ni mo guman-uban kanunay, sige pabatno, discourage na ka na. Ikapoy na ka na. Kapoy na ka na, sundan na ka permitig litson kiladlaw. Kuya ko na ni Nunoy, litson naman permitig. Kapoy na ka, wala na kayo kusog. Wala na kayo kusog, i-fight. Wala na kayo kusog. Nga mo padayon pa sa atong kinabuhi. Pero mga igsoon, ang masiguro lang nako, o natong tanan karon mga igsoon, kung ubanan ta sa Ginoo, pagmalampusog kita. Amen. No? So, ang title sa itong mensahe, who is in your boat? Kinsa ang nakasakay sa imong sakyanan karon? Naay mga saad sa Ginoo, pero wala nagasaad si Lord nga walay problema. Naay saad sa Ginoo nga ihatag niya sa tuwa matag usa ka kinabuhi, pero wala nagsaad sa Ginoo si Lord sa tuwa nga walay problema nga atong bagyan. Punta ka bala kung sa kadako ang problema nga ato agyan. Kaya sumala sa mga ingon, sama ta sa nagsakay sa sakayanan, isip ko sa mga Kristohano. Labi na kayo mong pagpangalagad, murag ingon nimo mauna jud ni Lord. Dili na jud ko nimo gitawag. Pero pag amo sunahan ay mga tao na persecute nimo. Nay mga tao nga nag-ingon nga dili ka angayan mo dalag Bible igsoon. Bahala dili ka angayan mo dalag Bible. I-download na lang sa cellphone. Para di nila makita na nagdala kag Bible. No? So, dili ka angayan. Murag dili man ka bagay sa imong life karon igsuon kay lahi naging ka sa una kusugdi ka to pamalaikas. Murag dili ka mao, murag dili ka angayan, murag dili ka angayan mahimong huli na mga ingana nga mga tao kamiskurya sa tuwa. Pagka pauno nimo sa una, dili jud ka angayan nga mahimo kang hilungon. No, pwede mo ka dili ka mahimong hilungon. Pabaon ka sa pulong sa Ginoo. Amen? So naisaad sa Ginoo. Unsa isaad sa Ginoo sa tuwa? Una is ang Dios sa imong sakayan. Siguro alam yun. Sa dihang nabago ta, sa dihang gibago ta sa Ginoo, sa dihang nakailan ta sa Ginoo, ang Ginoo uban sa tuwa. Amen? So Jesus was in the boat. So naadi siya sure. Naa siya sa boat. So sa dihang naka-experience sa mga disipulo, si Jesus pilit. Although natulog si Jesus, pero sa diyang pagpukaw nila, bangon siya diretso. Kaya nakasakay man si Jesus. Huwag man nabiyaan. No? Kasi sa tuwa, nabiyaan ako si Jesus. Check daw atong sakinan. Kasi ikaw na lang isa balik ditong sakinan nga murag empty na, huwag isa sulod. No? Kasi tingala imong buot ba, huwag sulod. Ipalawin lang nimo diya, ibiyaan lang nimo diya nga way sulod. No? Ang atong kinabuhi, isip nga mga Kristohanon, kailangan dapat naa si Jesus. Tingnan pa, naa ang Diyos sa imong sakayan. Jesus was in the boat. Tingnan siya, I will never. Ang sa ganit? Amen. Dili ka biyaan sa Ginoo mga igsoon. Bisan sa kalisod nga atong nagian, sa kasakit nga imong na-experience, ang Ginoo na kanunay andam. Sampita siya, kay nara siya sa imong kilid. Nakasakay mo ka siya. Wala ang pangutana o pangutana imong kataban. Sure ka nga nakasakay si Jesus sa imong life? Sure ka nga na si Jesus? Diya? I-double check, di ba sinapuno na na? Wala space si Jesus. Puno sa mga pangandoy, mga sakyanan, balay, nakalinya ba? Business, trabaho, karera na. Kung sa kwan pa sa multi-camp, 8-seaters naman na yun eh. Bisan sa front seat, di na makasulod si Jesus. Siguro na ito igsoon nga makasakay si Jesus. Amen? Siguro na ito. Kaysa dihan na si Jesus na ito ginabuhi, ang saad niya, dilitan niya, dilitan niya pasagdan sa atong giatubang, sa atong mga financial nga status sa kinabuhi,
atong mga tinguha sa kinabuhi, atong mga pangandoy sa kinabuhi, o tanang kinabuhi. No? Nga gitinguha na to. Dili tabiyaan sa Ginoo. Dili mawala ang bagyo, pero kung na ang Dios sa itong kinabuhi, malahi ang status sa mga kasing-kasing. Ha? Malahi siya. Dili ka magulanon. Dili ka dali bang luod. Sa mga problem, sa mga butang nga dili na ito maangkon. No? Dili ta ingana, dili ta immature. Kung ang Ginoo na kanunay sa itong matag sa kinabuhi. Kung dili ta mahadlok. Amen? Dili ta mahadlok. Basta kanunay na ang Dios sa ato. Ikaduha, ang saan sa Ginoo, mahitabo gyud ang gisulti sa Dios. Pangutana, kung sa'yo gisulti sa Dios sa imuha, dapat nato lang mahibaluhan. Kung saan mo giingod sa Ginoo sa ato? Sa dihang nabago, sa dihang nagdawatan ako siya. Sa dihang nagtagaan ko niya bago nga kinabuhi, bago nga direksyon sa lahat. Kung saan mo ang saan sa Ginoo na sa ato, sa akong pamilya. Kay saan pagkahitabo kung walang tana? Hindi na siya mahitabo. Ingon siya, let us go to the other side. Iyon ang mensahe sa Ginoo. Wala siya nag-ingon nga, kamulang tabok dito, bilin na ko din ni. Ingon siya, let us. Subot pa sabot, uban siya. Ang nakanindot na yun, siya nag-offer. Let us. Isa nag-ingon na si Jesus. Ina si Jesus, Lord, ubanig ko. Uban ako kanunay. Si Jesus, let us go over the other side. Si Jesus mismo nag-offer sa ito, mga igsoon. Basin, the-offer na permit si Jesus sa ito, bisin wala na ito ginabali-bali. Bisin wala na ito ginabali-bali. Nga kanunay na nag-offer si Lord sa ito ang matagos sa kinabuhi, ubanta. Ubanta kanunay. Kung sa imoon, desisyon mo, ubanta. Kung magpiniyong ka, ubanagin ko. No? Ubanagin ko, ayaw pag-iwi mo lang. Sagaran na ba rin, ingani sagaran ka kahit aburo sa mga singles, sagaran sa mga in love na, ikaw na lang sa. No? Pagkamo sa problema, madamay na ka. Dahil mga inganang sitwasyon sa kinabuhi. So, muna niyo siya, ubanta. No? Uban na si Lord sa atong kinabuhi. Uban na to si Lord sa atong kinabuhi. No, siya mismo. Wala siya miingon nga, tanawon lang nato. Dahil mga, isa mga ito hilig gani mga ata, tanawon lang nako. Namtay mga hilig nga nako. Si Jesus tili nga na ison. Yung tanawon lang nato. Si Jesus sigurado yun. Sigurado yun siya sa iyang gingon sa tuwa. Klaro kayo, makaabot kita sa pikasay. Amen? Makaabot kita dito sa gitinguha nga ipangandoy sa Ginoo sa atong matag-usa kinabuhi. Ang problema lang kung magkaligsoon, basin ang pangandoy nga imuhang ginadala karon, ginatrabaho karon, mo nang frustrated ka, drink ka, basin dili na pangandoy ni Jesus sa imong lain. Basin pangandoy na natin mo. Maumanggod ni akong pangandoy. Di ba? Alam mo sa sagara, no? Maumanggod ni Lord, akong pangandoy. Di ba? Sagara, di nga na kita. Maumanggod ni akong pangandoy. Maumanggod ni akong tinguha. Maumanggod ni akong gusto sa kinabuhi. Maingani ko. Maumanggod ni ang ako. Wala manggod na ito giingon nga, Lord, kung unsa imong gusto sa akong kinabuhi, mo pulunggit akong gusto. Mo akong mga pag-ampo, kung unsay gusto nimo sa akong mahitabo sa akong kinabuhi, mo akong gusto mahitabo sa akong kinabuhi. Ayaw pangingon igsoon, akong gusto. Ubana si Lord. Na patrawang nato ang linya nato sa kinabuhi. Ayaw pangingon nga mauni ang akong gusto sa akong pamilya, mauni ang gusto dili. Patrawang din nato mga igsoon, mauni. I pray nga mauni ana atong himuon. Amen? Lord, unsa imong plano sa among pamilya? No, sa hayron kon unang maluya kata, dili ta makadawat, dili ka to makabot ang saan sa Ginoo. Tungod kay kita-kita naman.
imo mang giangkon ang tanan. Ikaw ra tanan mulihok, dili mo kuban si Lord. Muna nga kailangan i-acknowledge na to si Lord sa atong matag usa ka kinabuhi aron mahitabo ang saad sa Dios sa atong lahi. Amen. Kisa naman naa sa Pikasay, kamay-kamay naman sa diha. Kasi naanay nakauna ba, nakabot na dito sa Pikasay, diya kami napamilini. Ang uban, okay pagsugod, ang uban, nanadini. Ang uban, napasa tunga, grabe pagpuso-puso sa problema. No, wala'y kwarta, wala'y, naghan kayo, grabe negosyo, nagliso, na ba? Naghan patagin, nakikumbati mo tayo, nanay di kauban sa tuwa, dala dito, hi! Lang, kayo na ninyo. Ano, natin nag-picture sa tuwa, no? Naana ba? Naana ba? Wala ba siguro? Isa na sa permiro pa lang. Starting point pa lang. Karon pa lang mag-desisyon. Wala gihapon. Naunsaw na ni. Naka-desisyon na ni tanan? Naka-desisyon na ni tanan? Nga mong sakay ka sa boat? Wala. Agit ka sa lake? Amen. Amen? Isa may nakauna na. Isa may nakauna. Kasi na nakauna niya. Happy na siya kamang sa finish line. Mingo siya ka, hey, Mikeson! Grabe, lisod lagi kayo niya. Dagko kayong balot diha. Pero ay kapalaka ako dito namin sa tumoy-tumoy. Grabe nakalinaw. Namin experience na Mikeson, isip ng mga mananagat, no? Kanagikan nila sa pagalian, ang sugod dito sa balon, alas 3 sa hapon o alas 2 sa hapon, grabe na ginang balon. Kaya ang hangin manunana, mag-change na siya, busog na ang hangin. Anak at lawang pa, pag lawin na mo rin sa pagalian, nasiting ang natuan, dito pa yung ginawa, nindot pa yung kayo. Di pa ka magsuka, di pa mahurot yung kinaon. Pagbalik ka na, wala, murang maluyakan ako. So, bisan, anak, bisa dagat, mahadlok, bitmis na akong balon. No? Pag alas 2 na sa hapon, mamuti na dahil ang kadagatan. Magutaw na siya. Pag magutaw na siya, magsunod na dahil na dahil kayong balon, muhampag dito sa masakyanan. Inigsakay ganin mo, maglisod kag sakay. Kaya sa kadagto sa balon, kailangan buklan o kayo ang sakyanan para yung tikan mo, di ka mahulog. Kaya nanaman ka o. No? Experience mo na, ang gatong din mo ba siya sa summer, mga tuta ka ng ting bagyo ba? At yung bagyo, ang hilig ba itong kamigin? Hindi man kayo maka-experience, kaya dako ba itong sakyanan, no? Bisag dagtong balon, hindi kayo halata. Pag itong sakyanan nga ginasakyan ni Jesus, nga itong type, dali na kaya ito mayabog. O, Ginoo, dali na ito siya mayabog. So na, mga igsoon. Kasi nga tayo naka-abot dito ba, share naman dyan. Kasi na siya sa Pikas line. Or basin, kita na na, patas tunga-tunga ka doon. Or basin na inibalik mga igsoon, ayaw magbalik. Basin na gunahuna ka, mag-U-turn, guro ka rin, murag kita na mo, namuti na magkanagatan, murag sugod naman ang bagyo, murag nagko naman yung kayong kuwan, may murag ang hangin, murag feel naman kaya ng kuwan, murag kusok na di ba? Yan, murag layo pa mga kayo, Pikas nga site. Daghan kayo mga temptation na mga igsoon. Isip mga itong mga Kristohanon nga ginabuhi. Sa padayon na ito sa paglakaw sa itong isip mga Kristohanon, daghan ng temptation. Daghan ka pamira. No? Daghan ka pamira mga tentasyon sa kinabuhi. Sabit na kung sa yung weakness ni mo, Brad, ay sa tuloy. Ay anak sis. Ayaw sa di ka. Ano sa mga undangan na lugar na ito ang atuang kinabuhi natin. May nga na ba, no? Nabago na lagi ka ron. Kung saan mo ulo, nabatay mo na, no? Di ta ka palang, di ta makabarog ba? Nabago na lagi ka ron. Sinakaon ni mo. No? Kung saan natumba ni mo. Na yung mga ingana ang mga istorya. But, hinay mo katapa, di ta mo balik. Di ta mo balik. Padayon, ingat tayo, Isaiah 55:11, at ikaw ngayon na, di mo balik ang pulong sa Diyos nga walay bunga. Kung nakatupot ka na saan, ang bagyo dili makabukong sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Ganahan mo na. Kung naa siya, kung naa si Lord, saan niya sa itong matag-usang kinabuhi, matuman kayo. Muna itong hinumduman. Pero kabalong ko, naging nakahuhunan yung dugay pamanlod. Na-delay naman siguro ka. Pero mga igsoon, ako yung learn.
Ang delay din sa tuwa, perfect timing sa Ginoo. Ha? Nakuha na to? Kita lang magigiingon nga na delay. Murag delay na kayo, Lord, kay murag nilapas na kung 30, 35, wapa ko na minyo. Dili na siya mao. Para sa mga nga na-delay ka, pero sa Ginoo, perfect timing na sa saya. So sa Ginoo, walay delay. Amen? Walay delay sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, ginatanaw niya kung nagpapadayon ka sa proseso sa kinabuhi. Na proseso ang kinabuhi, mga eksoon. So, ikatulong, nasaan sa Diyos? Hatagan taniya o kalinaw, taliwala sa bagyo. So, sa kapulong ni Jesus, mingon siya, o iyang gikuman ang bagyo o mihilong ang mo. Isa lang ang iyang giingon sa bagyo, mihilong ang bagyo. Wala lang yan, grabing review, bagyo! Wala na! Isa lang kaguman. Nahawa na, nahilong ang bagyo. Dapat dahil si Lord ang hukuman sa mga problema sa atong kinabuhi. Amen? Si Lord dapat hukuman. Siya dapat atong tawag, Lord, please. No? Hapit na ko mamatay, hapit ko malunod. Lord, please, tukawa mong katapat. Kaya katulog siya. So, una siya mga igsoon, kay sayang, no? Ngayon siya, kung sa tanan nga imong giagian na ang Dios sa kaliwala sa tuwang mga bagyo. Na ang kalinaw, kung imong katapad ang kalinaw mana kanimo. Kalinaw, mana. So ang kalinaw gihatag sa Ginoo sa atong matag usa nga kinabuhi, dili siya susama sa kalinaw nga mahatag diri sa kalibutan. Kaya ang kalibutan karon wala gyud kalinaw. Amen. Grabe gyud matubot, no? So, ingon ang pulong sa Ginoo, ang kalinaw nga akong ihatag kanimo dili susama sa kalinaw nga imong kalibutan. Ang kalinaw nga gikan sa Dios dili magdepende sa imong sitwasyon. Amen ba? Ang kalinaw sa Ginoo dili magdepende kung unsa imong sitwasyon. Kung ang kalinaw sa Ginoo ana kanunay sa atong matag usa kinabuhi, kanunay jud kang malinawon. May problema man o wala, malinawon gyapon kay Igsoon. Na isang katao na daghan kay siya problema. Pero nagmalinawon siya kanunay. Pero na sa katao nga walay problema. Pero wala siya kalinaw. Dino ba na kung tao may problema, walay kalinaw? Ano yung tao walay problema? Pero wala po siya kalinaw. Nagay po siya problema, kaya wala siya kalinaw. No? Unsay kalahian mga igsoon? Ay na ang Jesus atong kinabuhi. Kung na si Jesus atong life, tayo kalinaw ang atong kinabuhi. Amen? Amen. Ikaw pa, last na ni mga igsoon? Para makasugpan ta. Ang bagyo mo trail sa imo pagtuo. Ingon niya si Jesus, where is your faith? This thing of faith produce perseverance. Produces perseverance. So, wala lang ginibiyong ni Jesus ang bagyo. Wala lang niya ingon nga bagyo bulong. Pero gi-address mo ni Jesus ang pagtuo sa mga disipulo. Ingon si Jesus, asa inyong pagtuo. So, sa dihang paghuman niya ang review, asa imong faith, i-question mo nila si Lord. I-question mo nila. Pag-ingon si Jesus, asa inyong faith. Same as mga igsoon. Ang bagyo mo train sa ato ang pagtuo. And question is, where is your faith? Wala itong pagkakaroon sa pagkakaroon mo. Wala lang i-review ni Jesus ang bagyo, kung dili, i-address pa yun niya kung asa itong pagtuo. Naabasinaan dito sa mga kwarta, itong pagtuo. Nasa mga tinguha, nasa career na to, nasa ito ang posisyon. So, mga igsoon, dapat ang atong pagtuo, anak kanunay sa ito ang buhay na Diyos. Ingon pa sa James 1:3 nung ang faith, itistingan siya, produce siya perseverance. Ang bagyo, dili para gubuon ng atong pagkatao. Kung dili, palig-uno ang tao kayo.
Amen? Utro na ko ba ikson, ng bagyo, dili kita gupon. Para gupon ang atong pagkatao. Kung dili, para ligunon ang atong pagtuo. Ikato sa itong buwikan. Amen. Isa may hilig diri ka gym. Kung hilig sa itong gym diri, no? Kung na itong kaon. Para na yung mas kusgan, kailangan ka mag-exercise kanunay, di ba? Kada mula exercise, kada gano'n na nagka-job, na, kung tinaluyaman. Gahangak na. No? So, it seems sa ito ang pagtuo mga igsoon. Kung dili na niyo testingan, dili na siya mo grow. Dili na siya mo function gaya ang faith at sa Ginoo. So, ang pagkatala karon, unsa ka kusog ang imong bagyo? Mo ba na dapat atong ipangutana sa ato ang kinabuhi? Ingon pa, ang dapat atong ipangutana, kinsa ang anaa sa imuha sa sakyanan. Kaya dili mag-matter kung unsa ka kusog, kadaghan sa problema nga imong gagian. Ang pangutana karon diha kung uban ba nimo si Lord. No? Kinsa ang nakasakay sa imong sakyanan? Ha? Ingon pa negosyo daw ang nagsakay. Basin malunod na mo. Tagayo si Jesus di pa-drive. Eswito kayo siya sa dagat. No? Iya ang kalibutan, kabalo siya kanusa mo lurang, kanusa mo hinay. So, mana mga igsoon atong pagutanon sa itong kagalingon na maging si Jesus. Sa tanan akong ginahimo. Every time nga nag-desisyon ko ani, every time nga himo na ko ni, napagin si Jesus. Kuman pagin siya. At usulta bagin ko sa iya. Napagin siya. Iya bagin ni pagkutun. Unang sahay nga maglisod kita, mag-prostrate ta, mag-drain ta, maluya ta. Tungod kay si Jesus wala nagkauban sa tuwa. No? Kung kahadlok lang kanunay nga naa sa itong kinabuhi, malunod ka sa stress. Malunod yung kaigsoon. Kung problema na ang imong tanawon, ma-overwhelm din ka. Di na ito tanawon ang problema. Amen? Pero kung si Jesus, anak kanimo na ikalinaw o paglaon mga tuwang kinabuhi. Og sure jud ko, no, nga makaabot kita sa other side. Amen. Which is na ang kalapusan sa kinabuhi. Amen? Amen. Praise God. So, conclusion. Salamat. And the words of the Lord are flawless, like silver, purified in a crucible, like gold. Refined 7 times. Sabi no? First ko nakabasaan ba? Ito na niyali. Ipakisama niya ang pulong sa Ginoo sa gold nga ginarefine. Ikapito. Buka sa ingana kapyo o tinuod ang mensahe sa Ginoo. Ingana kapyo o tinuod ang mensahe sa Ginoo nga atong nadawatan. Muna ayaw ginabasta-bastaha. Ang pag-apel nato sa simba sa matag Domingo, ang pagbasa nato sa Bible, ayaw lang gina siya basta-bastaha mga igsoon. Nga naman naagi na siya kahimuan sa atong kinabuhi. Kung dako gina kahimuan sa atong matag sa kinabuhi. Kaya na-experience na, o na-testimony na si David. Kung na-testimony si David na, munang naingon ni David na kinaagi siya testimony kaya sa tanan ng mga away sa iyahang naagian. Padayon kanunay siya nagmalambuson ug nagmalambuon. Amen. Nahimo siyang victorious kanunay. Kaya na ang Diyos kay mo ang saad sa iyang kinabuhi. So kani mga igsoon sa konklusyon na no, na ako'y gipagsulat diha next. Kani. Our utmost trust is unto God alone. He will never fail. His plans are higher than ours. He knows better. We are always safe and secure in His love. For apart from Him, we can do anything.
It's okay not to make it. You can lay everything at His feet. His plan for you is always the best. Nabay amot lang ko, ang nagsulat ani ko, kahinumdum ba siya? Ano siya, nagsulat, naay sa sulod sa tuwang room karon. Siya ay nagsulat ani. Amot ko nakahinumdum pa ba ang nagsulat ani? Kalitanan. Kaya ano may ikson, last 2024, kami prayers sa mga wife. Kung nga specific ako magambo. Ayaw, lahilahin man tawag ka ng lahilahin man tawag ka ng lahilahin tawag pagsabot sa Ginoo na atong gialagaran. Di ba lahilahin man ta? Depende din sa imong, depende sa atong sa klase mo nailhan si Lord sa imong kinabuhi. Ingana ko kadawin mo istorya sa iyaha. Ang prayer na mo sa una, sa year 2023, na year 2024, mingon mi sa asawa nga, magampo ta, nga atong financial nga bahin, mo income ta per month, 100,000 per month. Pero wala ka kabalo, kasawa na nato kay, akong trabaho, mawaran niya mong sweldo, imuha, mawaran po ni. Pero mga ginatong mag-ampo, magkaroon tag 100,000 per month. No? Ampo lang yun may anak. Nga itong specific yun, dili may ta nga nga ni Lord, nagayamig naghan nga income para yan specific kita. Ikaw, kumahin mo, more than 100,000 per month para mas daghan matag mga tabangan, di ba? Isa may naganda yan na. Isa may nag 100,000 per month na din, di ba? Kaya ka nakatao, murang na ito sa other side na. No? Niyagi na niya sa Bagyo sa kinabuhi, nalakbangan na niya tanan, tanan na siya dito, apit na siya lungko. Apit na siya mag-enjoy sa blessing nga daghan kayo ngayon na dawatan. So, balik ta. So, pagkabot sa year 2025, kami, actually mga igsoon akong prayer yun nga maghatag o mag-abli si Lord ng bago mga opportunities sa among life. So, nag-try ako asawa nga mag-online virtual assistant ta. Pero wala gyud na dayon kay murag dili gid siguro gyud dito ang kabutol sa Ginoo. Pero wala pa kabalo kung kanus sa ng time. Ana man sa di ba? Nag-ampo mi. Year 2025 niabot ang opportunity sa August na miingon nga Brad, basin ganahan ka ani nga opportunity. Kung nga sige lang, istingan lang na nato kay wala po na mo lagi considered nga close niya na nga opportunity. Basta lang kung na opportunity sa Lord sa among life nga ihatag. Kung iyang kabubuton, huwag ginay may kabut sa among life. So muna nga, nag-offer nga pabrudot ta mga isoon. Patuon ta sa grace. So, ingon ko, sige lang, tistingan lang nato na kung mo ginang will ni Lord, iya mo ginang i-plastar ang tanan. Financially, lubad pa. So, ingon ko sa sawa, ready ka, ani nga opportunity. So, may nag-save me sa word ni Lord. Kung sa iyang mensahe sa mga tagusa ka kinabuhi. So, kanita na akong i-share karon mga igsoon, mo ni ang mensahe sa Ginoo sa mo o sa kuha. It is a testimony nga mo ni akong seeking. Mo ni ang seeking nako. Mo ni ang word nga gihatag sa amuha. Kaning i-share na ko karon tibuok. Hantod naay mga tao nga naghatag gud ani nga mga mensahe. Sa dihang gabasa sa devotional ni ba kasi gabasa sa mga devotional. Ana nga mga mensahe ng Pastor Abay na tanan nga iyang gihatag during sa ang devotional. Yaman na, ako nung nagikopya. Di ba? Nasa may inot ito. Our utmost trust is unto God alone. Yan siya, He will never fail. Nag-abis na si Pastor Amay sa among devotional, sa akong devotional. Pero ang expect ni Lord sa iyahang mauna. Kaya kung dili ka butod sa Ginoo ang among seeking, kung ang opportunity ng among pagkasugdan, lahi ang istorya ni Lord ng Pastor Amay. Pero why nga ganang ka mga mensahe,
Niabot pa na siya, His plan are higher than ours. He knows better. And we are always safe and secure in His love. Kana, mga igsoon, sa mga nagsiking, saksiking na ko ng mga igsoon, humingon siya, for apart from Him, we can do anything. Tinuod. And ikaling nga word, it's okay not to be, ikabalong mga igsoon na ko i-share sa inyo. During sa process sa mga papers, and it's just first term isa sa February, kaninga mensahe. Ngayon, Pastor May, it's okay not to be okay. You can lay everything at His feet. Kabalong mo mga igsoon, sa akong medical, nagkaroon kong reactive sa kuwang hibabi. So grabe, ubat si Mami Wayne, si ako asawa, sila na akong ginagawa sa seeking na ko sa mga pag-process at ganyan kahit ako. Sila naliros na nilinig. Ang word ko di Pastor Ramay sa kuha kay grabe na ako ka, murag nahagba dito ako kay gingan ko sa medical ba nga. Kung saan may inon sa agency sa inyo, wala po pa ba? Ana ba? So, ana pa lang pag-ingon, murag na-doubt ba? Na-ingon nga, murag, posible di ay nadili. Posible, murag, dili pa lang daan, murag, kaya dapat ma-clear ka, di ka, dili ka ma-reactive ang imuhang hipabig. So, naluya ko mga no, sa mga balay, mga isang simana, 2 simana, grabe yun, luya ako ang spirit sa sunod. Dili, ihana ka, excited, dili yun. But ako lang ang proseso mga igsoon, ako lang yung giagi, ningon kong advice, sige, try lang ka, magpa-full dito sa Cagayan. Same nga result na gyapon mga igsoon, ay active yun akong hipabi. So, nanungtala namin, ang kampikay, wala nag-ask me kung asa ka pwede makapatuan din eh, kay nga na ba? No, angel po, nakapangtala po ka na. Kay, murag na ano ito, na-down ko, murag naluya ko ba? Pero ang insight sa Ginoo sa kuha mga igsoon, kanang sa Psalms 12 verse 6, nga, ang iyahang pulong tinuod, kung sa iyang gingon sa atuwad, mahitabog yun. Muna ako gingon nga Lord, like David, kinako gidala diya sa Psalms na nakatayong, like ni David, grabe niya nakig-away sa kalaban, sa gira, pero nahimong siyang nagmulang puson. Kung iyang gingon nga, ang iyang pulong sa Ginoo is grabe ka tinod. Like a gold 7 times na ginarefine ko nga Lord, mo na akong hawiran. Mo na akong hawiran. And, yes, nagkastod ako. Ako kayo ang gasto sa medical. Yung pag humami, yung pagkadang kuhan agency nga, sige, pag ato og doktor, pangayo og clearance, kung makatrabaho magyud ka. Oh, grabe men, murag ano na lagi gyud ko. Murag naluyahan ko pero wala ko ni undang. Wala ko ni undang ba't ni padayon ko. Ingon ko ba sige. Adto ko sa doktor na langyak. Ingon siya, nanawag siya sa kuhan, siya nga dili ko makahatag sa mga clearance ali. So, isa pero bit lang kaya ang mas maayo gyud ani, ang mas swito gyud ani ang taga Cebu. So nawag siya sa iyang kaila, o iyang amigo nga doktor sa Cebu. Ingon siya nga, okay ra na, Dok, kay sa iyang gi-applyan nga trabaho, dili man siya sa ospital, dili man siya magkuha ka ng mga dugo, mga blood, kay anak naman kung nabawalan ka, kay mag-transmit mo na dito daw ang imuhang kuhan, HIPAA-B. Kaya ang HIPAA-B din ako, anong reactive ko, kaysa diyan magpanganak na ako, wala ko na vaksinan in 24 hours ikas ako panganak. So dito dahil nakita nga reactive dahil akong HIPAA-B, kaya wala ko na vaksinan. Iko nga grabe, nakapagutalan yung kumang, wala ko na vaksinan. Nawag ko sa mama yun. Iko nga, pero relax na ko ng wala ko nag kuma. Nabaksinan ko sa una. Yung murag wala pa ko gumawa din ma. Siya man, sabi nito po di ala din siya ngani mo man reactive na. So kanina ginuupan ko tatawhanon lang tanong, di gyud makuan nga mahadlok ta natay daw. But mga igsoon pag ingon sa doktor nga sige, pwede raman di ay kay ang imuhang type ng trabaho ng mga applyan sa Greece kay naaman siya sa may ulong mo siya A o B na siya sa mga sa ospital.
Pero kailangan ako sa column C, katong sa nang dili lang mo pa ng mga dugo, mga injik-injik, siya okay rin yung trabaho. Grabe ako. Kadang akong heart, yes Lord, buwa pa na human. Samtang nagulit ko, grabe na kong hilak, kuya birthday mo siguro to. Kaya dito magpapadulong lang mamiwing na to. Buwa pa na human, kaya ipasa pa to sa sa dito sa clinic na mao gito yung hatag og certificate good clearance to work sa ampo. Grabe ng ampo, isang ano kasama na Lord, unsan ka mo? Ano ba? Pag gabi gyud sa gikan nato diri sa soaking mga igsoon sa Badong. Grabe yun, pagtawag lang tananan ko sa mga cellphone, mingon siya nga, you are fit to work. At grabe ginagulukso mga igsoon. Grabe yun. Grabe ginagulukso walay. Grabe yun. Ingon ko nga, grabe ka-amazing ang Ginoo sa akong kinabuhi, sa akong matagpuso. Nagtuo ko mga igsoon, kaning mga mensahe, nga gipang sulat ni Pastor May para sa kuha. Nagatuo ko nga mao ko niya ang istorya sa Ginoo para ko sa ako. Naay mensahe gikan sa Bible o naay mensahe gikan sa amin. Ang pinaka nakahatag pagid sa kuha o encourage kung padayon sa dihang prayer, iapuan ni Pastora dinimingon siya. Mahimo ka nga propeta sa ubat dito nga nasod kay mga buwan. Kung Lord, salamat kayo sa kanang confirmation sa mga leaders, confirmation sa Holy Spirit. So mo ni mga igsoon na ako karon sa bangka nako. Kan padayon pa ko nagalawig. Kung kitang tanan nagtuo ko nga padayon pa ta nagalawig. Kung sa mga inyo karon mga igsoon ngayon gitinguha ginapangandoy, kugtan na nato ang saad sa Ginoo ug ayaw lang gyud pag-iskurahin. Ayaw lang gyud pag-undaw. Amen. Ka Ginoo dili magkulang sa buwan. Amen. Wala ka nag-inusara. Ini mo katapad, wala ka nag-inusara. No? Duha, para maka-convince ka siya. Wala ka nag-inusara, You are duha mo ni alone. Lord. No? Kung asawa na mo, wala ka nag-inusara, na ako, napagid si Lord. Tulo na ka. Napagid ang atong mga anak. Napagid ang atong pamilya. O malindog ka. Hallelujah. So, karon nga kabutanon mga igsoon, nabatumong ko nga dito pareha agad sa kinabuhi. Di po ta pareha o mga sitwasyon. Dahil ka karon siguro nag-fight ka sa battle nimo sa health. Nag-fight ka sa battle nimo sa financial na bahin. O ang imuhang i-fight ron, ang imuhang mismo imong pamilya nga parang healthy nga relasyon mahitabo. Di ba? Healthy nga relasyon mahitabo. Ang pangutanan lang sa tuwa mga igsoon, ituhan ba nato ang saan sa Dios? Dili ba ang kahadlok nga naa ka nato? Kung mao man ang mga igsoon, dumay nga ikaw ang boat, wagi ka sa lake. So ang lake is nag-representative siya sa mga igsoon sa process, sa proseso sa ito. Yung sa tabi, kung saan ito pag-process, kinatesting niya ang atong faith, kinatesting niya ang atong pagtuo nato sa Diyos, kinatesting niya kung saan yun ang atong pagtuo. Pangalaga diha sa atong buhay ng Diyos. Kung saan karon mo igsoon, i-invite mo. Hinay mong kagalingon o i-invite si Jesus sa imong kinabuhi. Na Lord, i-invite ka. I-invite ka aning sitwasyon, Lord. I-invite ka aning sa mga klase nga sitwasyon. I-invite si Lord na. Naglisod ka, i-invite ka, kaya naglisod ka na diha. Nakay gusto gawasan, i-invite si Lord. Na Lord, i-invite ka aning. Nakay gusto nga himuon sa mong kinabuhi. Na Lord, i-invite ka aning. Kung mga ganyan mong kabuto, tabayan ba na. Sa imong pag-eskwela, naglisod ka, i-invite si Lord. Lord, naglisod ko. Tabangin ko. Nagay kong wisdom. Nagay kong knowledge. Negosyante, naglisod. Na Lord, i-invite ka na ako sa mga negosyo. Wala may kliyente kayo, wala kayo may mga customer. Gamay ra akong sales, gamay ra akong income. Dili makaigo sa mga suldoon, sa mga gaston. Invite na to si Lord sa mga tagsa. Siguro na to mga igsoon, kung kinsa ang nakaabad.
sa kanunay, maluban na ito sa Panginoon. Yung luban na ito kanunay, kung invite na ito kanunay sa Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sumba mo na ito itong buhay ng Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. Yes. Tinoon. Kahit ako'y nangangamba, Yes. Hallelujah. ikaw ay kasama. Taas ng mga kamay mo, surrender. Surrender sa Diyos. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Yes. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Yes. Hallelujah, Lord. Kahit kailan, Yes. Tinoon. Dili ko kulang ang ako'y na Diyos. biyaya Invite my soul. sa Invite na ito si Jesus. aking lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo Yes. Hallelujah. sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon, Ama. Yes. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko. So, ano to na yung kanta mo? Ikaw ang buhay ko. Ikaw mismo. Ikaw mismo nagkantaan eh. Ikaw mismo. Ako'y Over na nila kanta. Ako sa tuway na nila. Ikaw mismo. Ikaw natin. Yes. Hallelujah. Sabi, Lord. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, Wala nang kulang. Wala ka nagkulang sa pag-provide sa mga pangangailangan. Wala ka nagkulang sa pag-live up sa mong ginabuhi. Wala ka nagkulang, Lord. Ana ang kanunay na kapahimang noon. Mga igsoon, pasalamati ako, Ina Diyos.
Ingna lang, Lord. Tinuod mo lang yun ka nagkulang. Kung sa man ngayon kong gagihan, ang Diyos wala yun nagkulang. Ang gusto sa Ginoo mga igsoon, inyong ihanan. Ihanyag mo sa iya ha. Angon sa imuhang giagian, ayaw inusara. Ayaw inusara ka mga igsoon, uban na ang Diyos. Uban na ang Diyos. Be honest sa tubagan sa Ginoo. Nasakitan ka. Ingon pa si Pastora May, it's okay, natin po iti. Iingon, Lord, ingani akong struggle, ingani akong gagian ka. Grabe, gusto ko mulikawas, gusto ko mahawaan, gusto ko magmalinawon, gusto ko naikalinaw, gusto akong kinabuhi. I-invite si Lord ka naman. Kasi si Lord, dili magkulang sa atong matago sa Ginoo. Once again, hallelujah. Invite si Jesus sa imong sitwasyon. Hallelujah. Yes, Lord, sa pila na katuig nga mong giagian, sa pila na katuig nga mong na-encounter, pila na katuig gikan sa mong pagkabata, gikan sa mong pagkabag-o, sa dihang naihan ka na mo. Lord, wala gid pili mo gipasagdan. Usahay kami lang usahay yun nga na problema. Kami lang usahay nga mo dimili sa imong offer. Kami lang usahay mo dimili sa imong tabang. Kay nami gusto nga mong kagalingon. At Lord, gano'n nga kabutan. Among i-surrender ang mong life niya sa imo. Among i-surrender ang mga desisyon, negosyo, eskwela, tanang aspeto sa mong life. Dumalahan mo kami, Ginoo. Kaya kung ikaw ang naasa mong kinabuhi, dili yun magkulang ang among kinabuhi. Sa Lord, salamat ka sa mga butang nga imong gihimo ug imo paging himuon sa among matag sa Ginoo. Salamat o Dios sa kadaugan nga among matagamtaman uban niining tanan. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes. Once again, kahit kailan. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging ang pag-ibig mo. Sabi mo lang hanggan, ibig mo noon, Ama. Mga igsoon, I would like to grab this opportunity na i-send off nato si Brother Albert. Let me share. Alam mo, Lord, I know, nasabtan ako na each one of us may plano si Lord. And if this is the time, Lord, na pangkuhaan mo ang mga leaders para mag-abroad. Like, wala si Joy, wala si Donna, they are tribe leaders. Si Junjun, and then si Albert. And then may mga coming na mga leaders, mga broches. As a pastor, yapon sa point ko, sa ako una-una mag-uwi, kapiyaan, mag-mimigan. Pero, i-assure ko sa Lord, na hindi siya mahutdan ng mga tao, na mga lagad. And kitang mo ni Albert,
Actually, for the record, wala ko kayo nung nga ako di ay nag-istorya ato. So that means it's the work of the Holy Spirit nga. Every time mag-send siya o devotional, kung sige istorya sa Holy Spirit sa ako, isulat na po na ako. Pag-ingon niya nga, ako di ay ito. So that means, kiligid ito ako. So, kanako to gi-acknowledge as mine, but I bring back all the glory kay Lord. Walay maangkon sa pastor and now, this is the time na i-send off na po nato si Albert to Greece. Yes, Ruben is already there. He's also one of the trial leaders. Wala man ko nagpakaluoy sa inyong atubangan, but if there's a calling na kanan, ingnan mo sa Ginoo nga mga lagad, grab the opportunity. No, dili ko mahadlok, and na mga pastors nga nag-back up sa ko, ayaw mahadlok kung na mga leaders nga mga wala na ay ipuli si Lord. And we are raising a new generation. Kung mulakaw si Albert, na idaghan niya ipuli si Lord. And as a family, ikinahanglan mo sa buluhaton sa Ginoo to support sa tanang aspeto. And now, help me na i-send off na to si Albert as a family, as a church. Nga, mulakaw siya, mularga siya, nga, kanang na-enjoy sa iyang heart, knowing na nag-back up sa iya sa mga patampo. Ang tinuod na kung naihatag si Lord nga dagko nga opportunity, dili na to kalimutan si Lord. Diba ba o dagko na nga mga oportunidad, dagko na nga mga income, then malimutan po si Lord. So i-take na itong gingon ni Albert nga nag-pray sila para mas daghan pa'y matabangan o mas matabangan pa pag-ayo ang ministry. Because I know Albert and his family with Joran, they are very generous people. Very generous sa ministry and very generous man sa buluhaton sa Ginoo. So my request, Joran and the two kids, let's pray for this family. Si Zuriel o si Caleb. No. Hi Caleb. And si Zuriel. Where is Zuriel? Let's pray for them. Isa pa'y gusto mo abroad. Isa pa'y gusto mo adto og lagyo nga mga lugar, no? For the glory of God. Dili lang para sa imong kaugalingon, dili lang para sa imong pamilya, but dili po di mo limtan na naa kay pamilya sa Ginoo, no? Nga naghulat na ginahanglan sa imong suporta. So kung nagtinguha ka nga mag-abroad, you're next in line. Basta naka-inline po ka nga nasa buhay na Diyos. Lakas si Zuriel. So, before I pray for them, I want the congregation to release blessing sa General's family, kay Albert, kay Joran, kay Zuriel, kay Caleb. Whatever na pwede niyo i-release ng panalangin for these people, do so. Come on. Hallelujah. Yes, Lord. Stretch forth your hands upon this family. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. I agree, Lord God, sa mga declaration na padalangin sa kongregasyon, sa akong mga kaigsuunan for this family, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, right now, we offer unto you the General's family. Si Albert as the head of the family. Lord God, with Joran, sa ilang mga anak, si Zuriel, si Caleb, we lift them up unto you, Lord God. We pray, Lord God, that you will continue to hold their future. You have a bigger plans for this family, and that is for your greater glory. Dili lang, Lord God, limitado ang imong panalangin, ang imong plano, Lord God, sa ilang mga kaugalingon, sa ilang family. Lord God, you allowed Albert, Lord, to explore, Lord God, sa lain nga nasod because, Lord God, nakita nino kung unsa siya ka generous, Lord God, in terms sa iyang oras, in terms sa iyang effort, in terms sa iyang kwarta,
more of the blessing, Lord God. Nga kung nag-desire silang 100,000, di lang tama niya, but more pa, Lord, 200, 300, up to 1 million, oh God. Lord, walang imposible kanimo, oh Lord, as long as they will stay connected, as long as they will stay aligned, Lord God, sa imong kabubuton, dili sila muhawa sa imong poder, Ginoo, knowing, Lord God, nga secure sila nga kanimo. And as a church, Lord God, we, Lord God, unitedly, Lord God, send Albert off, Lord, to Greece, oh God. Salamat sa protection, karon palandaan. Salamat, Lord, sa pabor nga imong padayon nga ipasinati adto kaniya. Lord, ang provision, Lord, salamat. Lord, sa tanan nga mga nagasto nila, Lord, imo nang i-replenish. Lord, imo nang ibalik, Ginoo, many folds, 100-folds, so God, in the name of Jesus. O ang panalangin, Lord, kay mong giandam for Albert, for Jordan, and the whole family, ilang mag-enjoy to the fullest. Na katong i-share ni Albert, Lord God, na makatabok sila sa other shore, Lord God, na narito ang panalangin, ang abundance, oh God, ilang ma-experience in the name of Jesus. Salamat, Lord. And sa tanan nga mabiyaan ni Albert diri, oh God, salamat usab sa protection. And kami, Lord God, nga magpabiling, Lord, we will continue to grow. We will continue to serve you. We will continue to be faithful unto you, oh God. You will raise up, Lord God, new generation of leaders and workers, Lord God, sa imong vineyard for your greater glory. Sa tanan nga ni-agreean ni nga panalangin, sa tanan nga ni-agreean ni nga mga pag-ampo, nakita usab nimo, Lord God, ang tinguha sa matag usa. Nakita usab nimo ang tinguha, Lord God, for greater heights, nga mo level up usab ang kinabuhi. Lord, grant it according to your purpose, to your will, to your perfect timing, and to your riches and glory, O God. Salamat, Lord. May the peace of the Lord be upon you, Albert, Joran, and the whole family. The joy of the Lord, the blessing and the favor, the protection, and the love of God be upon you. This is our prayer, Lord. Sealed everything by the blood of the Lamb. This is our prayer. To the glory of the Father, the Son, the Holy Spirit, and everyone will say, Amen and Amen. So praise the Lord. Hindi sa tamang lingkod no atong hatagan og kadungganan ang Dios sa iyang pulong karon nga kabuntanon. Amen. So let us give Him glory. Hallelujah. Morning love praise to our living God. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. You became my king forever. With a crown of thorns, you became